How can you resolve these certain issues or problems regarding your field? So yung issues na highlight ko kasi kanina, no, is budgets, di ba? And para lang din elaborate ko when it comes to budget, kasi maraming nire-revolvan eh. Meron kasi ako mga naging players na nagsusustain na on their own kasi they have their own families, no? So of course responsibilities is a must, di ba? Hindi nila pwedeng i-prioritize yung basketball. So of course ako naman as a coach, nakikita ko na gusto nila maglaro, at the same time kailangan nila mag-earn, and nire-rectify ko talaga through verbal talk talaga. So minsan yung mga asawa nila nakakausap ko, talagang pumupunta ako sa household nila para lang ipaliwanag yung situation na ito, mayroon kaming practice like for 3 hours, ganito yung schedule. Tinatanong ko talaga sila kung okay lang sa kanila, kasi pag nakikita ko yung talent, of course as a coach, ayaw mo masayang yun eh, no? Pag nakikita mo yung dedication, no, yung eagerness para lang maging part ng team, ayaw mo masayang yun. Kaya yung para lang ma-rectify siya, yung approach na ginagawa ko is talagang deep verbal talks, no, na merong pagpapaliwanag, no, always with reason yung atake ko. And of course nagigets ko na there are times na talagang nakapa-absent dahil nga kailangan, like overtimes, no, is kinukonsider ko na yon. Pero syempre doon pa lang during tryouts, ginagawa ko ng malinaw sa kanila na itong basketball hindi ito prioridad. Although nando na nga yung point na mga isa-showcase mo yung skills mo and talent, kung alam mong merong mas bigger than basketball na kailangan unahin, dun tayo. So, kung kayo ay willing talaga maging part ng team at meron kayong bigger than basketball na intindihin, better think twice. Kasi hindi mo pwedeng hatiin yung katawan mo eh. Ganun yung lagi kong sinasabi. Kailangan meron ka rin ditong isa-sacrifice para lang din maging part ka ng team, no? Para lang makapaglaro ka din sa bigger leagues, no? So yun, pagka nakuha namin, nag-meet yung wants nila sa wants ko, then obviously accomplishment na yon. Bakit? Kasi kumbaga hindi nasasagasaan yung kanilang priorities financially, no? Kasi may mga naging players talaga ako na hindi lang isa, almost half of the team may mga anak na, no? Sa interbarangay yun. Kasi yung mga nakukuha ko, more on taga-slums sila. Pag nagpapa-tryout kasi ako, hindi ako nagpapa-tryout na sasabihin natin na lagi lang nasa court, no? Yung talent kasi, diamond in the rough yan, hinahanap yan. So mas maraming nagta-tryout, para sa akin mas maganda kasi as a coach, ikaw yung nagbibuild ng team, alam mo kung ano yung gusto mo, na makikita mong presence sa team, no? Kaya may mga experiences akong ganyan. So the same time, kung kaya naman nila mag-provide, siyempre medyo pangit pa yan. Ito talaga yung pinakamahirap na part eh. Pag hindi ka talaga suportado ng local government, sometimes may lumalabas out of your own pocket, which is at 100 naman lagi yung eagerness ko ding makatulong. Lalo na pag nalaman kong kumbaga meron pala dapat sila naging extra do sa weekends kasi hindi nila napasukan. So nag-give back ako kahit konti, which is kumbaga yun na nga, sabi ko at 100 lagi kusang pagbibigay yun, no? Kasi dun sa mga ganong things na ginagawa mo for them, maliit lang yun, pero nagiging malaking bagay yung pag pinanghawakan nila si coach ganito, nag-e-effort ganyan, no, di ba? Is ginagaya ng players, nag-give back sila in their own way.
which is para lang din mapasaya ako, ginagawa nila kung ano yung pinapagawa ko. Tapos pag nakikita nilang may improvements, nakikita ko may improvements, it's always a win, di ba? Sa improvements yun eh. So hindi ka nasisiro doon. Pagdating naman sa Intertown, kung again, budget nga, ano, kasi malaking usapan nga eh, pag sinabi mong budget. Marami siyang nire-revolvan kasi meron naman kaming players na hindi lang sa mayroong anak. Actually, sa Intertown, wala pa ako na-expect may anak eh. Pero yung mga pumapasok sa schools, yun yung isa. No? So, when it comes to budget naman, yung isang naano ko dyan, pagdating sa requirements and documents, no? Like, pagpapaprint, kasi dami. Pagka sasali ka sa mga NBL, no? Junior NBA, diyan pa lang, tinitrim na yung players ng proper submission of applications. Which is, pag sinabi mong proper submission of applications, hindi lang siya basta, suot mo pangalan ko, sali ako, hindi ganon. No, nandyan yung gagawa ka ng mga formal letters para sa release like ng mga PSA na pala ngayon, ano? NSO, mga valid IDs, no? Kahit under 18 pa yan, minsan under 21, requirement na yung valid IDs nun. Kasi at the right age na sila. So, hindi ka lahat kayang mag-provide nun. Nahihirapan sila mag-provide. Kasi nga, yung financial stability, is never an assurance. Kung sasabihin naman nila, dapat yan, sagot yan ng sagot yan ng ganito, sagot yan ng ganyan. Kasi Intertown na. Which is, very clear naman talaga nga na hindi naman talaga lahat. Like, kagaya ng mga malalaking bayan, like General Trias, Tansa, yung municipality nila, meron talagang department for sports. Di ba? So, here at Maragondon, is dream pa lang namin yan. Hindi pa namin yan vision pa lang that we're trying to acquire day by day, no? So kami, voluntary lang din kami. Wala naman kaming nakukuha talaga. Walang return back yan. Financially. So same lang din doon sa situation. As much as I can give, nagbibigay ako. Pero doon kasi sa process ng mga documents, kung bigger leagues na nga, meron kasing positives and negatives. Although nga parang napo-frustrate yung ibang players, natututo silang mag-asikaso niyan. Kasi in the long run, maghahanap buhay din naman sila. At least nagkakaroon sila ng brief idea kung paano mag-asikaso ng requirements. Diba? So para ma-rectify, para sa akin talaga, formal letters, no? Verbal meetings with regards to like sa schools, kasi nagkaroon din kami ng time ng iisa lang yung PSA, maglalaro siya sa WACSU, which is school-based league, and nag-entry kami ng NBL, which is outside league siya pero bigger league din siya na pay to play. So syempre yung management nagbigay na sila ng pera para lang makapag-entry yung team. Of course, yung players, kailangan meron din form of contribution. Which is yun nga, yung basic requirements. So, nangyari, ayaw pumayag ng school through formal letters. Nag-resubmit na lang din ulit sila. No, or gumawa kami ng letters na pinasa nila individually explaining ano situation. No, di ba? Natututo sila dun mga ganong bagay. No. Yun nga, verbal meetings, nagsi-sit down talk kami. So kami mga coaches and management, pumupunta kami dun sa schools, ganyan, sa munisipyo, to ask for financial help, like kahit makahiram kami ng service. Kasi Intertown, hindi lang naman siya isang town lang yung nag-host. Pumupunta siya sa mga iba't ibang bayan.
So pag pumupunta ka ng iba't ibang bayan, kailangan yung mode of transportation mo, secure yun. Pag may naging schedule kayo. Di ba? So yun, para ma-rectify mo yung problem, formal letters, verbal meetings, no? With, paano ko ba ito hindi naman kailangan kahabaan clear and concise lang. No, yung intention kumbaga clear kung ano yung hinihingi niya. Of course, dapat nandun din yung part ng understanding na hindi parang fairy tale yung life. Yes. Ibibigay din lahat yan ng agaran, makukuha mo kung gaano kalaki yung hinihingi mo, hindi ganun. So, magmamaximize ka pa rin. So, kung pwedeng hindi mo na Jollibee yung ulam nila, nilagang itlog lang, ang usapan doon, meron pa rin silang kinain nung day na yon. Diba? Which is, ikaw pa rin yung extension outside the court Kung nandun ka sa loob ng court, kailangan outside, ganun pa rin. Ikaw yung extension ng management through the players para ipaliwanag yung kalagayan. Kasi most of the time, kayo yung magkakasama. Diba? O yun.